Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, muli dun sa Dalilul Muslim, Sheikh Yahya Salman Al-Bahith. Doon sa page 10, may nakalagay dito na recommended na oras ng mga unit ng aklat. So bawat chapter ay mayroong rekomendadong oras ng pagtalakay. So doon sa pambungad, ang recommended nila ay 1 oras. Lalampas na tayo dito pero okay lang inshallah. Kasi hihimayin naman natin yung mga nakalagay dito inshallah. So katulad kahapon, yung ayah doon sa Suratul Baqarah, verse 177, ang kahulugan ng albir o yung kabanalan. Ng kabanalan nga, hindi ito matutukoy sa pamagitan ng pag-aakala lang ng tao sa kanyang sarili. Ang batayan nito ay ang batayan ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tao, kahit anong bilib niya sa kanyang sarili, halimbawa yung kuffar, yung mga kuffar lalong-lalo na. Kasi ganun na yung relihiyon nila eh. Puro pag-aangkin, puro kabanalan, puro kabaitan. Kahit gaano sila kawalang hiya, feeling nila mabait pa rin sila. Hindi yun ang batayan ng kabanalan. Ang kabanalan ay ito. Sinabi ni Allah, ang kabanalan, hindi ito yung pagharap mo sa silangan o kanluran. Ang kabanalan ay nasa pananampalataya kay Allah sa huling araw, sa mga anghel, sa aklat, ang Quran, sa mga propeta. Gayon din matatagpuan ang kabanalan sa mga nagbibigay ng kawang gawa sa kabila ng pagmamahal nila dito. Na yung tao, normal sa tao yung nagmamahal sa kayamanan. Pero, pinakamainam yung tao na namamahagi ng kanyang sadaka sa kabila ng pagmamahal niya sa yaman. O minsan may tao pa nga kapos na eh. Pero, tumutulong pa rin sa iba. At merong aya na katulad nito, hindi ko pala nabanggit kagabi, yung sinabi, kahapon pala, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi aya pala yun, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Hindi ninyo makakamit ang kabanalan hanggang sa magtustos kayo mula sa yaman na minamahal ninyo. So yun yung isa sa mga matitinding pagsubok sa mananampalataya, kung paano sila nagsasadaka mula sa kanilang yaman. Kasi merong tao, o normal sa tao yung maging maramot, o katakutan niya na siya ay maghihirap kapag siya ay nagbibigay ng sadaka. Pero yung tao na nagbibigay ng sadaka, inshallah, ang gantimpala niya ay kay Allah kung ito ay gagawin niya ng may ikhlas. At ang sadaka, may dagdag ko lang, hindi lang ito pera. Okay? Katulad ng da'wa, hindi lang ito pagsasalita. Ang lahat ng gawain na nakakatulong sa da'wa, yun ay da'wa din. At ang lahat ng gawain na nagbibigay ng pakinabang sa kapwa, yun ay sadaka rin na may tuturing. Yung pagtulong mo sa kapwa mo sa mabigat niya na dala-dala, sadaka. Yung paglalaan mo ng, kumbaga, effort, ng oras, ng lakas, para sa kapakanan ng iba, yun ay sadaka. Lahat ng yun ay may tuturing na sadaka. Kahit yung nakangiti ka lang o yung magiliw ka lang na humarap sa kapatid mo sa pananampalataya, yun din ay sadaka. Okay? Hindi yung lagi kayo nakasimangot. Kinakausap kayo, hindi kayo sumasagot. Pag pusa kausap nyo, saya-saya nyo. Pag tao, demonyo yung tingin nyo. Hindi sadaka yun.
ang sadaka yung nagdudulot ng pakinabang. At yun nga, ibinibigay niya ang kanyang sadaka sa malalapit na kamag-anak, sa mga ulila. At yung ulila na tinutukoy dito, sa Islam kasi kung ang tao ay walang ama, yun may tuturing ng ulila. Iba naman yung ulilang lubos, yung parehong patay yung nanay at tatay. So kapag wala na yung tatay, yun ay may tuturing na yatim. Pero yung walang nanay, sa ibang definisyon, maaring hindi sila kabilang doon sa mga yatim na obligado, kumbaga naobliga ang lipunan na tustusan kasi nandun pa rin naman ng kanyang ama na maaring magtutustos sa kanya. Pero yung ulila sa ama, yun ay ang pangunahing kahulugan ng yatim. Yung masakin, yung meron silang panggastos sa pagkain, pero maaring hindi ito sapat. Yung ibnus sabil, yung mga naglalakbay na naantala, naubusan ng baon, naubusan ng pamasahe, sila yun. Yung sailin, yung mga namamalimos, so pwede nga magbigay ng limos. Actually, itong sailin na ito, idagdag ko lang, kahit hindi Muslim, pwede. At actually, kung halimbawang yung ipinanglilimos nila, lalo na ngayon, uso na yung GCash, pampahospital, o kahit pampalibing, pwedeng magsadaka sa kanila, inshallah. Kasi yung paglilibing, hindi naman ito strictly pagsamba nila. Okay? At maaari ka rin syempre magbigay ng limos o sadaka sa hindi Muslim para makatulong sa pang-araw-araw nilang pamumuhay matapos na sila ay mamatayan ng ama o ng tagapagtustos sa kanila. O kaya syempre, magtutustos ka sa kanila o magbibigay ng sadaka para mailapit ang kanilang puso sa Islam. Kahit nga yung zaka. Kahit zaka pwedeng ibigay sa hindi Muslim. Pero may kondisyon. Ang hindi Muslim na pwedeng bigyan ng zaka, yung mga pinunong inaasahan na sa pagmumuslim nila ay magkakaroon ito ng impluensya sa iba pang mga hindi Muslim. Yun yung binibigyan ng zaka na hindi Muslim, hindi yung kung sino-sino lang. Hindi yung kung sino-sino lang na hindi Muslim. At ganyan din yung rekab, yung mga alipin at yung mga bihag. At may mga nagsasabi na maaring kasama na rin dito yung mga pangpiyansa sa mga nakulong na Muslim. At ganyan din yung ang albir o yung kabanalan ay nasa nagtataguyod ng sala, sa nagbabayad ng zaka, sa tumutupad sa kanilang kasunduan kapag sila ay nakipagkasunduan. Ang kabanalan ay nasa mga matiisin, sa hirap at pagkakasakit. Yung hirap dito, yung poverty, yung economic na paghihirap. Yung darra, pagkakasakit. Okay? Yung physical na sakit. Yung trangkaso, cancer, ganong sakit. At maaari na rin dito kasama siguro yung psychological na nagtitiis sila sa kabila ng kanilang mga kalagayan. At gayon din yung mga nagtitiis, hinalbas, mga nagtitiis habang sila ay nasa labanan. So nga sinabi ni Allah, ulaika alladhina sadaqu, sila ang makatotohanan sa kanilang pananampalataya, sa kanilang bir, sa kanilang kabanalan, wa ulaika humul muttaqun, at sila ang mga tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon inshallah, katulad na nabanggit ko kahapon, pinapahanap ko sa inyo yung Hadith Jibril, at ito nga ay matatagpuan sa maraming mga koleksyon ng hadith. Iniulat din ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Pero yung doon sa Arbaun an-Nawawi, doon sa 40 hadith, nandun din siya, number 2. Kasi number 1 yung innamal a'malu binniyat. So ito ngang Hadith Jibril, kung nakopya ninyo,
So magandang makopya ninyo. Kasi nandito naman yung translation, yung Arabic ang importanteng mabasa natin, inshallah. Sa sinong nakahanap ng hadith? Nahanap mo? Meron din ba doon? Pareho-pareho? Yung bay na majulusun? Ayun. Kasi nga yung hadith, sa pwedeng naulat siya doon kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim, pero yun na lang yung babanggitin at hindi na mababanggit yung iba, maaaring mangyari yung ganon. Basahin mo. Basahin mo. Walang haraka yun sa'yo. Ismail, meron? Hindi, laktawan na yun, laktawan na. Asi. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Okay, ganyan na muna. Awat muna. Okay, sa isabi, sa iniulat ni Omar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, sa nga kapag yung hadith, maraming nabanggit na rawi doon sa kanyang sanad, pwede nyo nang laktawan yun, hanggang doon sa pinaka una talaga na nag-ulat. Okay? Actually, itong hadith na ito, meron ding version si Abu Huraira. Pero doon sa version ni Abu Huraira, tinukoy na niya yung si Jibril talaga yung kausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito, yung ang pinapahanap ko, kasi ito yung nandito yung hadith Jibril, na yung umpisa niya yung bainama nahnu julusun. Sasabi ni Omar, isang araw, habang nakaupo daw sila, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dumating daw sa kanila ang isang tao ng damit daw ay napakaputi at ang buhok niya ay napakaitim. At wala raw athar o bakas ng paglalakbay sa kanya. Na tinutukoy dito na athar o bakas ng paglalakbay, yung pawis o yung alikabok sa mukha, sa damit. Kasi yung panahon na yun, wala namang kalsada na sementado o may espalto. Yun yung tinutukoy nila na atarus safar. Yung bakas ng safar o paglalakbay. At yung inilarawan dito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu na maputi ang damit at itim ang buhok, yun yung natatandaan niya doon sa lalaki. At kalaunan, nalaman natin na ang tinutukoy na lalaki na ito na kamukha ni Jibril alayhis salam, o kapag nagaan yung tao si Jibril alayhis salam, ay si Dahya al-Kalbi. So, itong si Jibril alayhis salam, nung nagpakita siya, so ganun yung kanyang itsura. So, nagtataka talaga yung mga tao. Saan nanggaling itong tao na ito? Na bakit kung hindi natin siya kilala, malamang galing siya sa malayong lugar, pero bakit walang tanda ng paglalakbay sa kanya? So siya raw ay lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang nakakilala nga sa kanya na kahit sino, at lumapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naupo katabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at
inilapit niya ang tuhod niya sa tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakadikit, kumbaga, nakadikit yung tuhod. At actually, yung mga Arabo, meron silang ugali na, kasi magkaiba naman yung kultura ng Pilipino tsaka mga Arabo. Minsan meron silang mga ugali na kakaiba sa kultura natin. Bawa sa mga Arabo, ayun nga, yung ganong pag-upo, magkadikit yung tuhod. Pag dito sa Pilipinas yan, isipin mo, manyak o ano, bading. Sa mga Arabo, minsan makita ka nang naglalakad na ano, magka-holding hands. Dalawang lalaki magka-holding hands. May kakilala akong Arabo. Actually, ano sila, taga Somalia, pero lumaki na sila sa Saudi. Pag nandito yun sa Pilipinas, matagal na kami hindi nagkita eh. Pag nandito sa Pilipinas, minsan sinasama niya ako. Mag-ikot-ikot kami sa Quiapo. Mamimili, ganun. Minsan talaga maglalakad kami, nakahawak siya sa kamay ko. Hindi naman siya pilay, hindi naman siya ganun lang talaga sila minsan. Ganun sila minsan ka-close. At mapapansin niyo yan sa kahit sa mga mga Pakistani, yung ibang mga Indian, ganyan sila. Parang sa kultura nila, walang mali siya at sa lalaki magka-holding hands sila naglalakad. Walang problema. Pero sa atin, iba yung kultura nga natin. Hindi ganun pa. Sinano talaga. Hindi lang beso-beso. Nagdidikit yung ilong o halikan ka sa pisngi. Ganon. Hindi yun, sa kanila, hindi yun masama. Kumbaga, hindi yun kabadingan o ano. So dito yung naging pwesto ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga nagpapakita lang ito ng intimacy nilang dalawa, pagiging malapit. At mas nakakapagtaka, so muli kapag dinidiscuss nga natin yung mga hadith, nilalagay natin ito sa konteksto. So sabi ni Omar bin Al-Khattab, di ba, wala raw nakakakilala na sino man sa kanila, dun sa lalaki. Pero lumapit yung lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumabi sa kanya na nakadikit pa ang tuhod. So kung tayo ngayon, may taong ganon, biglang lalapit sa atin, isipin natin, feeling close naman to. O ano. Pero hinayaan lang nila yun, kasi hindi rin naman nila inaasahan na merong gagawin na masama yung tao na yun na lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakadikit yung tuhod niya sa tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinatong niya yung kanyang kamay sa hita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatong niya. So, mas nakakapagtaka kasi kumbaga feeling close talaga yung lalaki na yun kung iisipin na first time nilang makita yun at tapos ganon. At ang hadith na ito ay nangyari sa Madina. Itong hadith na ito ay nangyari sa Madina. Yun ang pagkakalam ko. Alam ko sa Madina ito nangyari at hindi sa Makkah. Sinunod, Kambal, basahin mo. Waqala. May kopya ka ba dyan? Faasnada rukbatayhi, lampas na tayo dun, di ba? Wawada'a kafayhi ala fakilay. Washhadu o wa anna. Okay. Watasuma. Okay. So dito, idadagdag ko uli,
Yung pag-upo dito ni Jibril alayhi salam, nakadikit yung tuhod niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Actually, dalawang tuhod. So nakaharap talaga si Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano natin nasabi na dalawang tuhod? Kasi kung titingnan niyo yung translation dito, itinabi niya ang kanyang tuhod sa tabi ng tuhod. Pero malalaman natin mula doon sa Arabic, kaya nga binibigyang diin natin talaga na maunawaan ninyo yung Arabic. Kasi sabi dito, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. Ano ba yung rukbatay? Dalawang tuhod niya. Idinikit niya yung dalawang tuhod niya sa dalawang tuhod niya. Tuhod ni Jibril na dalawa at tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So magkaharap sila. At inilagay ni Jibril alayhi salam yung dalawang niyang dalawang kamay sa fakhiday, dalawang hita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naisip niyo yung position nila. So parang malapit na malapit talaga. Okay? Sisipin nyo, si Manong lalapit sa inyo, tapos uupo sa inyong ganyan, tapos hawakan niya yung hita nyo. Baka kinikilabutan na kayo pag ganun. So, yung posisyon ni Jibril alayhi salam ay nakakapagtaka talaga. Kumbaga sa lagay na yun na close na nga yung mga Arabo, okay lang sa kanila mag-holding hands. Pero yun napaka-close na, napakalapit na. Pero actually sa mga anghel, normal na yung anghel ay malapit talaga sa tao. Di ba merong yung kiraman katibin na naglilista sa mga ginagawa ng tao. At yung anghel na di ba merong hadith yung kailangan sumabay ang pagsabi ninyo ng amin doon sa pagsasabi ng amin ng imam para dahil yun ay itinatala ng mga anghel. Ang anghel daw na nagtatala ng pagre-recite ng tao sa sala, yung bibig niya ay nakadikit sa bibig ng nagsasala. Kasi nakaharap siya. Nakadikit yung bibig niya sa bibig nung nagsasala. So ganun kalapit yung anghel sa tao. So kung sa kalagayan na ito ni Jibril alayhi salam, hindi kakaiba na ilalapit niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang katawan. So ganun yung pag-upo niya. At yun na nga, sabi ni Jibril alayhi salam, pero hindi pa nila alam na si Jibril ito. Sabi nung lalaki, O Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iman. Sa literal na sinabi dito, ay Islam pala. Akhbirni anil Islam. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay ang sumaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Sa iba yung translation dito, walang Diyos maliban kay Allah. Pero yung mas tamang translation, la ma'buda bihaqqin illallah. Ang Islam ay ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At si Muhammad ay sugo ni Allah. At ganyan din ang itaguyod ng sala, magbayad ng zaka, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at mag-hajj sa Kaaba para sa sino mang may kakayanan. So ito yung 5 arkanul Islam na tinukoy sa hadith na ito. Sa Quran, walang kahit anong aya na tumutukoy sa 5 arkanul Islam ng kompleto. Kaya nalalaman natin ang arkanul Islam mula sa hadith. Kahit ang arkanul iman, nalalaman natin mula sa hadith. Kaya importante, para sa mga Muslim na pag-aaralan din yung hadith. Hindi pwede na ang pag-aaralan natin ay Quran lang. Kasi paano natin maunawaan ng Quran? Sa pamagitan ng hadith. Pero nga sinabi nung lalaki matapos sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, totoo ang iyong sinabi.
O ibig sabihin, nagsabi ka ng totoo. Nagsabi ka ng totoo. Yun ang sinabi nung lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuloy mo, Ismail. Fa'ajib na. Hindi, bago pa yan. Bago pa. Qala sadaqta fa'ajibna lahu. Wa yusaddiquhu. Wa yusaddiquhu. An tu'mina Iba pala yung ano dyan, iba yung wording dyan dun sa ano. Kay Imam Ahmad dyan, di ba? Iba yung wording doon sa hadith ni Imam Muslim. Kasi gano'n naman minsan, ang diferensya nila words lang, pero pareho nung nilalaman. So, sabi nga ni Jibril alayhi salam, qala sadaqta, nang tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiqu. Kaya nagtaka kami sa kanya, nagtaka kami sa lalaki na yun, bakit siya nagtatanong, tapos siya pa yung magsasabi kung tama ang sagot. At nakakapagtaka ito kasi nga sila, alam nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinaka nakakaalam sa relihiyon. Kaya nga, di ba napag-aralan natin yung yung pinagkaiba ng Allahu a'lam sa Allahu wa rasuluhu a'lam. Sa mga sahaba, sinasabi nila Allahu a'lam sa mga bagay na may kinalaman sa akida, al-ghaib. Pero pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mga hayag o kahit sa fiqh halimbawa, sinasabi nila Allahu wa rasuluhu a'lam. Mas alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumbaga ang hatol o ang hukom. So bakit itong tao na to nagsasabi na tama ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na nung tinuturo sa amin itong hadith na ito, di ba si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu, kapag nakikita niya na nilalapastangan ninuman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong sinasabi niya? Da'ni adribu unoka. Ya Rasulullah, da'ni adribu unoka. O sugo ni Allah, pahintulutan mo ako na tagain ang leeg nito. Ganun siya. So si Omar, hindi niya sinabi yun sa pagkakataon na ito. Dahil maaring, yun nga, nagdududa siya talaga, hindi siya mapakali. At yung tao na yun ay hindi talaga nangiinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, actually marami siyang mga katangian na sinasabi ng mga scholar na kumbaga kakaiba sa kanya. Na meron pang hadith na kung meron daw susunod na propeta, ang inaasahan daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung magkakaroon man ang susunod na propeta ay si Omar bin Khattab. Dahil sa maraming pagkakataon, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay nagpakita na siya ay muwaffaq. Ibig sabihin, muwaffaq. Ang kanyang pananaw ay sang-ayon sa hukom ni Allah. Halimbawa yung adan. Si Omar bin Khattab, panaginip niya yon, yung ginawang batayan na yung pag-aadan para tawagin yung mga tao patungo sa sala. Kasi di ba nag-usap-usap yung mga sahaba, sabi nila gumamit ng kampana katulad ng mga Kristiyano, tambuli katulad ng mga Hudyo, pero kalaunan ang pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung adan.
At si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, meron siyang katangian na tinatawag na firasa. Yung firasa, sa English, tinatawag siyang physiognomy, firasa. Na sa pamagitan ng pagtingin ng tao sa hitsura ng isa pang tao, ng ibang tao, ay nalalaman niya yung ilang mga detalye ng buhay nito. Kung ito ba ay mabuting tao, masamang tao. At minsan si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, meron siyang nakitang tao. Muslim yun, Muslim. Sabi niya, dati ka bang mangkukulam? Sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At umamin nga yung tao na dati siyang mangkukulam at nagbalik loob kay Allah. Alhamdulillah. So ganun si Umar. Nakikita niya yung mga tao. Kung yung halimbawa nga si Dhul Khuwaisira, di ba? Nagsabi siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging makatarungan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagalit siya. Kasi alam niya, nakikita niya sa itsura ni Dhul Khuwaisira na siya ay nangiinsulto talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng lalaki na ito na nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tama ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maaaring totoo yan hanggang sa panahon natin ngayon. May mga tao. Kaya nga yung merong idiom sa English, yung poker face. Yung poker face, yun yung mukha na wala talagang expression. Hindi siya nag-express ng lungkot, saya. Kasi doon sa poker, laro ng baraha yun, di ba? Mahuhulaan nung kalaban mo kung ano yung baraha mo sa pamagitan ng facial expression mo. Nagkakaroon siya ng idea kung ano yung susunod na gagawin mo sa pamagitan ng facial expression. Kaya yung mga tao na naglalaro nun, talagang kinokontrol nila yung facial expression nila. Meron pang araw na nabasa ko nun sa libro. Meron pang isang professional na poker player, pina-opera niya yung mukha niya. Pinatanggal niya yung ilang mga ugat niya sa mukha para hindi magkakaroon ng facial expression habang siya ay naglalaro. So ganun siya sa kasugapa sa pagsusugal. So dito, hindi nagalit si Umar bin Khattab sa kabila ng ganun yung sinabi nung lalaki. So nagtanong uli yung lalaki. Sinabi niya, sabihin mo sa akin kung ano ang iman. So sabi ng lalaki, ang iman, ang manampalataya ka kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, sa huling araw at maniwala sa qadar. Tinranslate dito as kapalaran, o pwede rin itong tadhana, syempre sa translation, mabuti man at masama. Yung meaning nito, natalakay naman na natin, kaya lalaktawan na natin. Ang tinatalakay natin, yung mga circumstances doon sa hadith na yun. Okay? So dito, tinukoy na yung arkanul iman. Katulad nga binanggit ko, hindi nababanggit sa Quran ang kompletong arkanul Islam at arkanul iman. At ang pinagkaiba, technically ng arkanul Islam sa arkanul iman, ang arkanul Islam ay zahir, hayag. Ang arkanul iman ay pwedeng sabihin na gaib, nalilingid, o batin, nalilingid. Okay? Kaya katulad nga nung, di ba, yung definition ng iman, kabisado nyo na ba? Qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. So ito ay sa pananalita, sa puso, at sa gawa. At ang ibada, maring ito ay hayag at lingid. Dahil lahat ng pagpapakita ng iman ng tao, expression ng iman ng tao na nasa kanyang puso, lahat yun ay pagsamba. Tumitindi ang iyong paniniwala kay Allah, yun ay pagsamba. Paniniwala mo sa mga anghel, yun ay pagsamba. Lalo na sa qadar, kung ito ay isinasabuhay mo na tinatanggap mo ang
pagtatakda ni Allah, yun ay pagsamba rin na maituturing, alhamdulillah. So yun ay 6 na arkan ng iman. So dito, kaya nga importante yung pinag-aaralan nating grammar. Di ba dito, halimbawa, nagtanong si Jibril, ano yung iman? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah. Kung hindi mo alam na ang salita na dinudugtungan ng an ay magiging fatha o magiging mansub, magkakamali ka ng basa. Lalong-lalo na kung walang haraka. So itong an, yan ay isang article o particle, kumbaga article sa Arabic, na ang kasunod niya ay nagiging fatha. Kaya nga sa di ba? Sa shahada, ashhadu anna Muhammadan, hindi Muhammadun. Ashhadu anna Muhammadan. So ganito rin dito, an ta'buda. So parehong naapektuhan ng an ang fi'il at saka yung isim. At dito, lahat ng pagkatapos nito ay nagiging fatha pa rin. Nagiging fatha pa rin. Pero since dito sa Arkanul Iman, yung binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, an tu'mina, isa lang yung fi'il, pero sumunod puro isim. Lahat sila ay ma'tuf, maapektuhan ng bi. Billahi. Tapos yung susunod, yung malaikatihi, magiging majrur pa rin. Kasi technically, yung bi, maapektuhan niya lahat ng mga susunod na isim. Magiging parang billahi, wa bi malaikatihi, wa bi kutubihi, wa bi rusulihi, wa bil yawmil akhir. Okay? So lahat ng isim apektado nito. Pero doon sa arkanul Islam, di ba? An tashhada, an tuqima, an tu'tiya, wa tasuma. Ay, teka, balikan natin ha. An tashhada, wa tuqima, wa tu'tiya, wa tasuma, wa tahujja. Na technically, ang mangyayari dito parang an tashhada, an tuqima, lahat sila apektado nung an. Katulad do sa arkanul iman, lahat sila apektado ng bi. Okay? So, importante yan na maintindihan ng tao kapag siya ay magbabasa. Okay, so yung sunod. Qala sadaqta. An ta'buda. Teka, putulin mo muna. Okay? So, nagsabi ulit si Jibril alayhi salam, sadaqta, totoo ang sinabi mo na ito ang iman. At nagtanong uli si Jibril, nagtanong uli lalaki, sabihin mo sa akin kung ano ang ihsan. So, dito in translation, pagiging perfecto. Pero, sabihin nyo, hindi naman nagiging perfecto yung tao, di ba? Pero siya lang, malapit na sa pagiging perfecto. Inshallah. Na yung ihsan, maaari din siyang matranslate as kabutihan o wala kasing direktang translation ito eh. So pwedeng kabutihan, kabanalan, kumbaga yung antas na mas mataas kaysa sa iman. Na dito sa tatlo na ito, actually tinutukoy din dito yung tinatawag na maratibul Islam, mga antas o baitang ng Islam na ang isa ay mas mataas kaysa sa isa pa. Ang pinakamababa, yung pagiging pangkaraniwang Muslim. Mas mataas yung pagiging mananampalataya.
At pinakamataas yung pagiging muhsin, yung pagkakamit ng ihsan. Ngayon, itatanong niyo siguro, sino sa tatlong ito ang papasok sa paraiso? So actually, lahat itong tatlo papasok sa paraiso. Kahit Muslim lang talaga siya. Siguro itatanong niyo na naman uli. Unahan ko na yung kambal. So magkaiba yung Islam sa iman. Ibig sabihin yung Muslim na walang iman, papasok din sa paraiso. Kasi di ba magkaiba ng antas yung Islam tsaka yung iman? Actually, ang pag-unawa dito, ang Islam at ang iman, ito ay dalawang terminolohiya na sinasabi ng mga scholar, idajtama'a iftaraka wa idaftaraka ijtama'a. Kapag pareho silang binanggit na magkasama, uunawain natin sila na sila ay mayroong magkaibang kahulugan. Pero kapag sila ay magkahiwalay na binanggit, uunawain natin sila na meron silang parehong kahulugan. Paano yun? So dito nga, parehong binanggit ang Islam at iman, at nabanggit ko kanina, mauunawaan natin sa hadith na ito ang pagkakabanggit ng Islam at iman sa isang hadith ng Islam dahir at ang Islam batin. Ang Islam hayag at ang iman hindi hayag. Pero kapag magkahiwalay silang binanggit, ang Islam ay may kalakip din na iman at ang iman ay may kalakip din na Islam. Kasi hindi pwede na nagsasyahada ka lang na hindi ka naniniwala sa mga anghel. So, yung maratib ng Islam, actually wala siyang kumbaga exclusivity na ang Muslim ay naniniwala sa arkanul iman o ang Muslim ay naniniwala sa arkanul Islam na hindi siya naniniwala sa arkanul iman. Hindi pwede. Kailangan pareho yun magkasama. Pero ang tinutukoy dito, yung pagtaas ng antas ng pananampalataya ng tao, na nagawa niya yung arkanul Islam, at the same time, nagawa niya yung arkanul iman, so, maaring hindi niya ganon ka-perpekto na tutupad yung arkanul iman, kasi kulang siya ng kaalaman halimbawa sa qadar, pero at least, siya ay may tuturing pa rin na Muslim, dahil sa pagkakatupad niya sa basic ng Islam. Kaya lang siya natukoy ng mga scholar, ayon sa natutukoy sa hadith na ito, ay doon sa antas ng perfection o pagkaka-practice ng tao, ng mahusay na pagkaka-practice sa bawat antas na ito ng iman. Okay? So lahat tayo given na Muslim. Kahit yung nagpapakilala lang Muslim, kinikilala siyang Muslim. Okay? Para mas maintindihan ninyo. Ano yung tinutukoy ko rito? Yung nagpapakilala lang na Muslim, ituturing pa rin natin siyang Muslim kahit munafik yun. Kahit meron tayong suspetya na siya ay munafik, kahit siya ay, kumbaga, nakikita natin sa kanya yung palatandaan ng munafik, pag mamatay yun, ililibing pa rin natin yun sa libingan ng mga Muslim. Katulad ng nangyari kay Abdullah bin Ubay bin Salul. Hindi nagsala, hindi nag-imam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng janaza para sa kanya. Pero, pinitulutan niya yung mga Muslim na tuparin yung obligasyon ng mga Muslim sa kanya. Dahil nasa antas siya ng nakikilala siya bilang Muslim sa dunya, pero sa kabilang buhay, ibang bagay yun doon yung paghahatol ni Allah. O ganun din sa iba pang mga Muslim, yung Muslim na kulang-kulang siya magsala. Hindi niya nakukompleto nga 5 sala o minsan Friday pa rin magsasala. Pag mamatay yun, ililibing pa rin natin siya sa libingan ng mga Muslim kasi may tuturing pa rin siyang Muslim. Hindi naman siya kafir talaga. Kasi hindi naman siya tuluyang tumalikod sa sala. Muslim pa rin. So doon natin maunawaan itong maratibul Islam. So inshallah, yung mga nasa antas ng Islam, dahil hayag ito, ibibigay natin sa kanilang karapatan nila bilang mga Muslim. Okay? Pero yung iman, dahil ito ay batin, si Allah ang pinaka
maghahatol dito, inshallah. At lalo na yung ihsan. At lalo na yung ihsan. So ito yung pinagkaiba ng tatlo na ito at bakit nagkaroon ng maratibul Islam at paano natin uunawain ang maratibul Islam. Okay? So kumbaga ito ay mga ranggo. Kung merong Venn diagram, alam niyo yung Venn diagram, yung merong bilog-bilog, yung ginamit natin tungkol sa mga propeta. So kung merong malaking circle, yun yung Islam, ang pagiging Muslim. At nasa loob ng malaking circle, yung mas maliit na circle, yun yung pagiging mu'min. Mas konti sila kaysa sa nagpapakilalang Muslim. At syempre yung mga muhsin, mas maliit na circle na nasa loob ng mga mu'min, na mga Muslim sila lahat, pero hindi lahat sila ay mu'min. At hindi rin lahat sila ay muhsin. So iba-ibang antas. Pero lahat sila, inshallah, ay kikilalaning Muslim sa dunya, ibibigay ang karapatan nila, tatraduhin bilang Muslim, pero sa kabilang buhay, si Allah ang maghahatol sa atin lahat-lahat. Okay, sunod. Fakbirni anis sa'a. Ay, teka, hindi ko pa paliwanag yung ihsan. Wala pa pala ihsan. So, nagtanong nga si Jibril alayhi salam tungkol sa ihsan. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sambahin mo si Allah na para bang nakikita mo siya, at kung hindi mo siya nakikita, ay nakikita ka niya. Okay? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sambahin mo si Allah na para bang nakikita mo siya. Na ito yung sinasabi ng mga scholar na tuwing nang gagawa tayo ng pagsamba, yung ihdarul qalb, yung ang ating mga puso ay present din sa ating pagsamba. Hindi yung katawan lang natin yung nakaharap sa kibla, dapat pati yung puso natin, yung isip natin nakaharap din sa kibla, at hanggat maaari, iniisip natin na nasa harap natin si Allah. Okay? Pero kung hindi mo nga yun maisip, marami kang iniisip, maraming gumugulo sa isip mo, yung tinda mo na banana Q, So isipin mo, nakikita ka ni Allah. Okay? Nakikita ka ni Allah. Hindi mo man siya nakikita, at hindi mo naman talaga siya nakikita, pero isipin mo na nakikita ka ni Allah, kaya paghusayin mo ang iyong pagsamba, inshallah. Yun yung ihsan. Na ang ihsan, kung tutusin natin, ito na yung antas na pinag-iinam mo ang iyong pagsamba. At syempre, bukod sa pagpapainam ng iyong pagsamba, dahil nakikita ka ni Allah, ito ang pinakamataas din na manifestation ng ikhlas, ng pagiging dalisay ng layunin mo sa pagsamba para kay Allah. O sunod. Okay, sige, dyan lang. Awat na. Okay, so syempre, pagkatapos nito, pagkatapos nung ihsan, so hindi na sinabi ni Jibril alayhi salam yung sadaqta. Okay, wala nang sinabi dito si Jibril alayhi salam na sadaqta. Sinabi niya lang yun pagkatapos ng pagtatanong niya tungkol doon sa Islam at sa iman. Pero doon sa pagkatapos ng ihsan, hindi na siya nagsabi. Tinanong na niya direkta, sabihin mo sa akin ang tungkol sa oras. At ang oras na tinutukoy dito, yung pagkagunaw ng mundo. At syempre ito na yung simula ng kabilang buhay. Okay? Yung sa'a,
ito na yung pagkagunaw ng mundo at yung pagsisimula ng araw ng paghuhukom. Pero technically, yung kabilang buhay nagsimula na sa tao mula sa kanyang kamatayan o kaya doon sa libingan. Nandun na siya sa kabilang buhay. Kaya nga pag namamatay yung tao, hindi ko nga alam saan nanggaling yung idiom na yun eh. Di ba sa Tagalog, kapag ang tao ay namatay na siya ay sumakibilang buhay na. Paano ba sa Ilocano? May ganun din ba? Sa Ilocano? May ganun din ba idiom sa Ilocano? Kasi sa Tagalog, sumakibilang buhay na. At pwedeng expression yun na minana rin natin sa mga Muslim nung unang panahon. So ganun din, sumakibilang buhay. So may ganun din kahulugan. Sabagay, lahat naman ng kultura kasi may kabilang buhay. Lahat ng relihiyon. Actually, kaya nga yung sa iba-ibang kultura, yung mga libingan, ginagawa nilang hugis bangka. Kahit yung mga yung sa sagada, yung mga kabaong nila. Technically, yung hugis niya ganun, tawag doon secondary burial. Nalibing na siya dati, naagnas na yung laman, tapos natitira na lang buto. Yun na yung ilalagay dun sa mga hugis bangka na yun, o dun sa mas nauna pa, banga, na hugis bangka. Naalala niyo 1,000 pesos. Di ba meron doong jar, banga, na nasa ibabaw may 2 tao na nasa bangka na nagsasagwan? Yun ay simbolismo ng paghahatid sa kabilang buhay. Yung isa doon sa 2 tao, bangkero, yung isa yung kaluluwa na hinahatid niya sa kabilang buhay. So yung mga kultura ng tao, maaring bakasyon ng fitra na lahat ng tao naniniwala na may kabilang buhay. Lahat ng tao, kahit yung mga sinaunang tao na maaring Muslim na sila noon pa. Pero yun nga, nawala na yung bakas ng tungkol sa kanilang paniniwala. Kung naniniwala ba sila ng katulad ng paniniwala ng mga Muslim o na-corrupt ito kaya nagkaroon ng iba't ibang mga paniniwala. So yun nga, ang oras daw, ang palatandaan nito, ay hindi pa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya, ang tinatanong ay hindi mas nakakaalam kaysa sa nagtatanong. Ang ibig niya sabihin dito, ang nagtatanong ay mas marunong kaysa sa tinatanong. Kaya sinabi ni Jibril alayhis salam, sabihin mo sa akin ang mga palatandaan nito. So merong 3 na binanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At 2 pala. May 2 na tinukoy na ang aliping babae ay manganganak, ipapanganak niya ang kanyang amo. Ang alipin na babae ay ipapanganak niya ang kanyang amo. Nang ibig sabihin nito, sa dulo ng panahon, yung mga bata ay magiging lapastangan sa kanilang mga magulang. So, tatratuhin ng mga bata, yung mga anak nila na utusan na lang o hindi na nila iginagalang na katulad ng relasyon ng amo sa kanyang alipin. So, kaya ipapanganak daw ng alipin yung kanyang amo. Tapos yung isa pa, yung mga Arabo daw na nakapaa, walang suot sa paa, nakahubad. Yung mga pastol ng kambing, so titukoy nga dito yung mga Arabo sa pangkalahatan, nagpapaligsahan sila sa pagtatayo ng matataas na gusali, as in skyscraper, yung sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, ang pinakamatataas na mga building na nandito sa mundo ay nandoon sa Middle East. Lahat, papalitan lang sila. Ngayon, ang pinakamataas yung, yung sa UAE, Burj Khalifa, yun ngayon ang pinakamataas. Tapos meron na naman tinatayo sa Jeddah. Pag matapos yun, tapos na ba? Hindi pa. Malapit na. Pag matapos yun, yun na naman ang mas mataas. Siyempre, hindi na naman papatalo yung kabila. Magtatayo na naman yun ng mas mataas. Actually, minsan, metro lang yung diferensya. 10 metro, 20 meters. Dinagdagan lang ng antena para tumaas.
Yun yung labanan nila. So nangyayari na ngayon yun. Kung naalala nyo, yung pagtalakay natin sa mga palatandaan ng araw ng paghuhukom, di ba? Kasama na ito sa mga palatandaan na kasalukuyang nangyayari na. Kasalukuyang nangyayari na. Kasama na rin doon yung pagbabalik ng mga ilog at mga luntian sa Jaziratul Arab, nangyayari na yun. Kasi sa Saudi, ang lalaki nung ginagawa nila ngayon ng mga irigasyon, mga ilog, berde na ngayon talaga yung malalaki, yung ilog doon sa baba, yung Kadaklan. Nakita mo ni Ahmad yung sa Wadi Nimar, sa Wadi Hanifa. Mga irrigation nila, ang lalaki, malalaking ilog. So buwabalik na nagiging berde yung Jaziratul Arab. Yun ang tinutukoy sa hadith. Hindi yung pagiging berde ng disyerto kapag taglamig. Hindi. Ang tinutukoy yung pagkakaroon ng mga ilog. So ito ay nangyayari na. Panghuli, Ismail, yatatawaluna fil bunyan, thumma intalak. Falabistu. Okay, sa panghuli, so umalis na yung lalaki at nanatili daw si Omar ng ilang sandali kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Omar, Omar, kilala mo ba kung sino ang nagtanong? Sasabi ni Omar, Allahu wa rasuluhu a'lam. So dito sa pagkakataon na ito, ang sinabi ng mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. So ngayon sa panahon natin ngayon, mas safe na sabihin natin Allahu a'lam na lang kasi patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero may mga nagsasabi, pwedeng sabihin Allahu wa rasuluhu a'lam. Pwede pa rin kahit patay na siya. Pero yun nga, mas mainam yung Allahu a'lam na lang sa panahon natin ngayon. At syempre may mga bagay na hindi naman alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung sasabihin natin Allahu a'lam lang, mas safe yun. Okay? Mas safe siya. Kasi hindi naman lahat ng al-ghaib alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga niya alam kailan siya mamamatay. So Allahu a'lam, mas mainam na sabihin. Pero dito sinabi ni Omar, Allahu wa rasuluhu a'lam, pwede pa rin sa ilang mga pagkakataon. So nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya si Jibril alayhis salam at siya ay pumarito upang ituro sa inyo ang inyong relihiyon. So yun ang dulo ng hadith, alhamdulillah. So nakalagay dito, ito ay iniulat ni Imam Muslim, alhamdulillah. Arkanul Iman, Arkanul Islam, Arkanul Iman at Ihsan, alhamdulillah. Sa susunod, tatalakayin na natin yung mismong introduction niya. Inshallah, kasi dito matatalakay yung mga goal sa libro na ito, inshallah, at mga dapat na matutunan at ilan pang mahalagang payo, inshallah. Paano natin i-approach o pag-aaralan ang libro na ito, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.